backdrop ng ginagawa natin as journalists is that based on the Reuters study, mas marami nang pumupunta sa social media. And doon sa social media, alam naman natin, ang kalaban natin doon ay sa ecosystem na yon are everyone, di ba? Those that seek to disinform or misinform. So basically, yun yung mundo na natin ngayon. Ito ba ay kakulangan ng media literacy? Kaya yung trust na meron sa mga journalists ay mababa, di ba? Can you tell us, ano ba yung mga klase ng mga attacks? And ano yung tingin mo na intention why they attack you? So, dalawa yung main na goals ng ganitong mga campaign, no? Ang una is to discredit journalists. Pinapamukha nila sa public na hindi credible yung journalist na to, wag kayong makinig sa kanya. And that's down from destroying a person's reputation to yung mga ad hominem lang na attack. For example, madalas yung nakukuha ko ay yung mga sexist na attacks. Okay. Saying na pangit ako, so on and so forth, calling me a prostitute, yung mga ganon. Yung pangalawang layunin naman is to discourage. It's designed to stop me from continuing to do my work or to send a message to other people who might want to become journalists or who might want to work on certain investigations na mayayari kayo ng mga ganitong harassment kung tumuloy kayo sa ganitong profession. So, yun yung dalawang goals ng ganitong mga harassment. Nakaranas na ako ng different types of harassment campaigns, no? At least once a year ever since 2020. At madalas, pag sinabi kong harassment campaign, usually may element ito ng coordination. Ibig sabihin, dagsaan ito ng mga accounts, minsan anonymous, minsan hindi mo alam kung totoong tao o hindi. Yung attacks against journalists are not just attacks on journalists, but it is an attack on a general scale, public's right to information. Bakit inaatake ang journalists, do you think? Siyempre, yung mga nagpapakalat ng disinformasyon, nakakatulong ng malaki kapag dinidiscredit nila yung tinatawag nating truth seekers. Hindi lang mga periodista yan, kundi yung ilang mga matitinong content creator. At wag natin sanang tingnan ito bilang journalism versus content creation. Kasi ang talagang kaaway ng periodista yung mga sinungaling. So ito yung mga tinatawag nating hyper-partisan vloggers and influencers. Bakit hyper-partisan? Kasi malinaw naman na talagang sinasadya nila yung pagpapakalat ng kasinungalingan. Una, dahil sila ay talagang either bayad para gawin ito o kaya naman sila ay napakarapit yung kanilang paniniwala sa isang political clan o anumang ideolohiya at dumarating sa punto na kahit na kasinungalingan ay ipopost or ipapublish pa rin nila. And there is anecdotal evidence to prove na kapag sila ay nako-corner na at malamang mabibigyan ng legal charges, sinasabi nila na sila ay naghahabol lang ng engagement kapag nagpapakalat sila ng kasinungalingan. And they do not bother to verify whatever it is that they publish. At ito yung pangunahing problema na kinakaharap sa social media or the internet in general. At dagdag na trabaho rin ito, unfortunately, sa mga periodista kasi kailangan mong i-fact check. Bukod sa magpa-publish ka, kailangan mo ring mag-fact check dun sa mga claims against you. And whether you like it or not, kailangan mo ring makipag-engage. And sometimes, even to the extreme level, kapag talagang ginigipit ka at tinethreaten na ang buhay mo, you take the necessary precautions to secure yourself. We're saying things that trolls do not want to hear. Okay. At ang ginagawa nila ay sinushoot nila yung messenger. So, hindi nagmamatter na totoo yung sinasabi natin. So, kaya nila kailangan i-discredit yung mga journalists. And they have to make sure na itong mga followers nila stay within yung hyper-partisan na algorithm. Sir, would you agree na ang challenge natin is that
Dati kasi yung TV, one-way conversation yan. Di ba? But now, medyo dynamic, no? And sa social media, would you agree na tayo ay one of many voices lang? Ibig sabihin, yung balita mo competes with lies, propaganda, di ba? May mga troll farms tayo na sinasabi, di ba? These are coordinated, designed to intimidate, di ba? Tama ba? Okay, magandang punto yan, pero kailangan nating linawin na tama ka, with social media and the internet in general, talagang hindi na one-way yung communication. And in fact, one can even argue, tama ka rin we are one of the many voices kasi may mga content creator na talagang nagbibigay din ng impormasyon at kahit papano nakakatulong din sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. Actually, dapat this particular innovation in technology, we should welcome it. Kasi mas maraming voices na naririnig, yun yung isang school of thought. Pero the flip side of it is, it has also been weaponized na kung saan kahit sino pwede nang magbigay ng kanilang opinion, magbigay ng datos, na minsan dumarating sa punto na talagang kasinungalingan na. Sa usapin ng politika sa Pilipinas, kahit yung usapin ng legacy, halimbawa, ng isang diktador, nagiging subject din for historical denialism, and that is because of the disinformation mainly brought about by social media. Kaya yun yung problema Pero tayo, hindi naman tayo mga neo-Luddite na sinasabi natin na iban na natin at talikuran na natin yung social media o internet kasi nakikita natin yung potential nito sa usapin ng paghuhubog ng opinyong pampubliko. Ang kailangan lang i-weed out yung mga sinungaling. Kailangan i-expose sila at talagang i-call out yung kanilang mga problematic na mga pinopost. At dito pumapasok, Joseph, yung pangangailangan para sa media literacy at saka sa media education. So, dapat mas yun yung tutukan natin. It is still a double-bladed sword sa usapin ng internet, pero mas tingnan natin how we can better maximize it and we try to lessen, if not totally eliminate, yung weaponization ng internet o social media. Yung opinion, okay lang sana, di ba? Na parang, of course, everybody's entitled to their own opinion. But ang problema niyan is that if it's a coordinated, hindi naman nila inisip yung opinion na yun. Parang kasama sila ng web nung ganito na may intention talaga. Ang intention is to revise or change, di ba? The narrative.